Morning guys. Punta tayo ngayon ng Balisin Hangar. Susundo tayo kay boss tsaka mga bata. Oh, buti binasa ko. May chat pala si boss. Wala pa daw yung plane doon sa Balisin. Let's go, let's go, let's go. Isa tayo. Rito, sinasabi ng mga buyers ngayon, ay nako, hindi mabebenta yan ng magandang presyo. Hanggang ganito lang yan, hanggang ganyan. Ang prayer ko, Lord, sana bigyan niyo po kami ng buyer na bibili na to ng magandang presyo at lahat ng... Ayos na tayo, doon lang tayo maghintay. Grabe, paano nila benta yan ng ganyan? Parang yung lote natin doon sa Samaa, no? 8,000 square meters na mahigit yun. And then, ang narinig ng iba kung magkano natin nabili at kung gaano katagal bago natin na-purchase yun. Simula nang nabalitaan natin patungkol doon sa lupa na yun, in a matter of 2 weeks, naka-raise tayo ng funds ng 25 million para mabili. At yung mga tao pang nakabalita, 25 million lang doon sa Samaa area. 8,000 square meters. Paano nangyari yun? Sabi ng iba, ang lakas na talaga kay Lord. Ang bait talaga ni Lord sa inyo. Regalo talaga, bigay talaga ni Lord yan sa inyo. So ano nangyari? Laging nabibigit kay Lord. Sinasabit kay Lord talaga galing ito. Ang Diyos talaga ang kumilos. Kaya yun ang sinasabi niya rito. Ito yung kanyang basis eh. Lord, sagutin niyo po ito. Bakit? Anong basihan mo? Anong ground? Because of my resolve to praise you. Pag nangyari ito, pupurihin ko kayo. Pag sinagot ito, pupurihin kayo ng mga tao, Panginoon. Gusto ni Lord yan. Now, ikatlo, na kanyang basis dito, no? Grounds ng kanyang prayer. Their delight in God's law. Ang sinasabi niya, Lord, sagutin niyo po ito. Kasi Panginoon, natutuwa ka din sa salita ninyo. Ito yung sabi niya sa verse 172. My tongue will sing of your word, for all your commandments are right. Ano sinasabi niya, Lord? Natutuwa kami sa inyong salita. No? Or sinasabi niya, Panginoon, pagka sinagutin niyo ito, aamitan ko ang salita ninyo. I-recognize ko na salita niyo talaga ito. Sasabihin ko talaga, Lord, ang salita niyo is really true. Ang salita ninyo, it is pure. Ang salita ninyo, ang commandment ninyo, it is really precious. Ang salita ninyo, ang sarap talaga. Ang salita ninyo, matuwid. Ang salita niyo, tama. Yun naman yung sinasabi. Yun ang kanyang ground. Bye! Paano inaano niya? Hindi Bye! masyadong sa kanya eh. Ang sinasabi niya, Lord, sagutin niyo ito. For your sake, for your word. Because your word is great. At matutuwa kaming lahat sa salita ninyo. Diba, so yun yung ikatlo na pinangahawakan niya, ang basihan. Then sabi din niya, sa verse 174, your law is my delight. O dahil Lord, sagutin niyo ito kasi Lord, base ito sa salita niyo at wala na akong ibang pinagkakatiwalaan at pinatutuwaan kundi ang salita ninyo. O hindi yung, kasi Lord, sagutin niyo ako kasi ginawa ko na ang lahat para kapitan yung mga influential, yung mga itong resources ko, ang dami kong inipon na pera sa bangko, kaya dapat Lord, sagutin niyo ito. Hindi yung kanyang works, hindi yung kanyang abilidad, hindi, kundi ang kinatutuwa niya is, Lord, because of your law, I delight in your law. Ano sinasabi niya? Because your word is something na talagang totoo. Mapagkakatiwalaan. Hindi ka mabidisappoint dahil sa salita ng Panginoon Diyos. No? So yun. And then next, ulit sabi niya, because of yung kanyang sa salita ng Panginoon. Sabi niya sa verse 173, I have chosen your precepts. I have chosen. Maraming pwedeng pagpilian. Good morning. Ang hawakan niya, pero ang sinabi niya, Lord, wala naman akong ibang pinangahawakan eh. Wala naman akong ibang pinili. Kung hindi, ang salita ninyo. Pwede ang mga tao, pipiliin nila na kaya nila makukuha itong bagay nito dahil yun nga, as I said kanina, meron silang kinakapitan, may tao silang pinagkakatiwalaan, meron silang resource na pwedeng gamitin. Pero dito, sabi niya, Lord, I have chosen your precepts. Ang salita ninyo ang pinanghawakan ko. Alam niyo, kaya nga po kung minsan, madalas maganda, yung wala na tayong makakapitan eh. Kasi kung minsan, may mga time na may pinagpe-pray tayo, pero alam natin, behind the back of our mind, meron pa tayong resource, meron pa tayong pera sa bangko, meron pa tayong malalapitan, meron pa tayong mauutangan. Ang maganda, yung wala ka na talaga, talagang sagad ka na sa lupa. Talagang kumbaga nahulog ka sa bangin, nahulog ka sa, wala kang ibang magawa, kundi tumingin na lang talaga sa taas. At yun yung mga time na ipapakita sa inyo ng Panginoon Diyos na totoo ang kanyang salita. You can only say, Lord, wala na po akong ibang kakabitan kundi salita niyo. Wala na akong malapitan na tao, wala na akong pera, wala na akong magagawa, wala nang magagawa yung doktor sa akin, nag-give up na yung mga doktor sa akin. Wala na Lord, kayo na lang. And then we just cry out to God and we say, Lord, I pray, tuparin niyo po ang inyong salita. Ito lang ang pinangahawakan ko. And then of course, when we go to God's word, what do we say?
God is going to open our eyes and we will see that our hope is in Jesus Christ. Hindi lang ito word na principles lang, kung hindi we begin to see si Jesus Christ pala. Sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sabi ni Jesus Christ, if we pray according to His will, according to His name, in His name, and then God is going to move. O sabi ng Bible, Jesus Christ is our great high priest. Kaya pwede tayong lumapit sa ating Panginoong Jesus. O kaya eto, maganda rito, ang kanyang commitment, sabi niya, I have chosen your precepts, at ang salita ng Panginoon will reveal to us through wisdom, will show us the right path. Yan ang kanyang pinangahawakan. Yan ang basis niya na, Lord, sagutin niyo po ito because my heart is committed to your word. And then, tingnan niyo yung huli. Paano nag-pray itong santo na to, itong great man of God, a child of God, after ang tagal na niya nag-pray na parang hindi sumasagot ang Panginoon Diyos. Tingnan niyo, ito yung sinabi ko, yung pinaka-last verse nito, hindi mo inaasahan. It's really surprising. Sabi niya sa verse 176, I have gone astray like a lost sheep. Seek your servant, for I do not forget your commandments. So ito yung ikatlong ginawa niya, no? He never forgot that he was both justified and a sinner. Yeah, alam niya na siya ay servant ng Panginoon. Kaya sabi niya, seek your servant. No? Alam niyo, interesting ito, no? Kung kaharap niya ang kanyang mga kaaway, Sabi niya, Lord, wala akong kasalanan. Bakit nila ito ginagawa sa akin? O talagang, sinasabi niya, pinangahawakan ko po ang inyo pong salita. Naniniwala ako sa salita ninyo. Ganon siyang madalas. Pero, etong time na to, na talagang kumbaga sabi ng isang commentator, parang nakapasok na siya mismo sa presensya ng Panginoon Diyos eh. At nung nakapasok na siya sa presensya ng Panginoon, ang kanyang naging focus ay yung kanyang kakulangan. Hindi siya tulad ng isang Pharisee na pagkatapos niyang gawin ng mga good works niya, yun ang kanyang hinarap sa Panginoon. Sabi niya, Lord, sabi niya, I thank you that I fast several times, I give my tithes, I do this and I do that. And thank you, Lord, I am not like other people. Katulad ng tax collector na yan. Hindi ako katulad niya. Parang ako, matuwid ako. Pero itong Psalmist, hindi. Pagkatapos niyang gawin yung kanyang trust sa Panginoon, yung kanyang commitment sa Word of God, yung kanyang delight sa Word of God, yung kanyang love sa Word of God, yung obedience niya sa Word of God, imbis na yumabang siya, imbis na maging Pharisee siya sa kanyang attitude, iba pa naging attitude niya. Sabi niya, I have gone astray like a lost sheep. Ang sinasabi niya, Lord, ang dami ko pa rin pagkukulang. Ang dami ko pa rin imperfections. Ang dami ko pa rin kasalanan. Na hindi siya perfect. No, at yun lang yung sinasabi niya sa Panginoon, Lord, kung sasagutin, kung meron man akong pangahawakan, Panginoon, kayo na lang talaga. Hindi ko maipagmamalaki ang aking sarili. Yes, he's committed. Yes, he's trying his best to honor and to glorify God. Yes, talagang salita ng Diyos ang ginagawa ng guidance ng kanyang buhay. Yes, he's being prayerful. Yes, hindi niya ginagaya yung mga unbelievers at yung mga umaatake sa kanya na walang pakialam salita ng Diyos. No, he's doing his best. And yet, sabi niya, but Lord, I have gone astray like a lost sheep. Kaya ang prayer niya is, Lord, seek your servant. Kung hindi mo ako hahanapin, walang mangyari sa akin. So yes, sabi niya, servant siya. I don't forget your commandments. Pero huwag natin kalimutan, sabi pa rin niya, I have gone astray like a lost sheep. Alam niyo, maganda tong principle rito yan. Sabi ni James Montgomery Boyce ay ganito. The author, sabi niya, had not become self-righteous by his devotions, despite his reiterated claims to have obeyed the Bible's teachings. Sabi niya, hindi siya, tulad ng binibigyan ko ng diin kanina, no? Hindi siya naging tulad ng isang Pariseo na self-righteous. Kahit na ang claim niya, Lord, sumusunod po ako sa salita ninyo. No, hindi siya naging ganon. Tapos, dagdag pa ni James Boyce. What the writer of Psalm 119 is saying is that this is the only right description of himself as he is apart from the grace of God. So sabi niya, kung walang grasya ng Panginoon Diyos, ganito lang siya. He is a poor and lost sheep. So what is needed? What he needed and what we need too is what Isaiah wrote about in the second half of the above verse. He needed that one upon whom the Lord has laid the iniquity of us all. Parang, although New Testament na yun, kumbaga, kung i-apply natin itong verse na to, tayo ngayon from the New Testament, no, at babasahin natin ito. Siyempre, yung Psalmist, hindi pa niya alam yun hindi pa yun klaro sa kanya, hindi pa niya alam tungkol kay Jesus Christ. Pero tayo ngayon, na alam na natin, kilala na natin si Jesus Christ, pag nakita natin yung portion na yan, I have gone lost sheep. Isaiah chapter 53. Totoo, tayo ay mga naliligaw ng mga tupa, pero pinadala ng Panginoon Diyos ang ating tagapagligtas. Nilagay sa Kanya ang ating mga kasalanan. Siya ang Lamb of God. Sabi nga ni John the Baptist, who takes away the sin of the world. No? So yung ating mga kasalanan ay nilagay kay Jesus Christ, siya ang pinarusahan upang tayo ay maligtas. Kaya again, if you look at this from the New Testament perspective, ang solution natin, yes, we are sinners, we are lost sheep, but thank God, because of Jesus Christ, tayo ay nahanap ng ating Panginoon. Sabi nga ni Martin Luther, no? Sabi niya, Martin Luther, sabi ni James Boyce, spoke of believers in Christ being simul justus et peccator. Mukhang Latin ito. Na ang ibig sabihin,
we are at once both justified and a sinner. So in other words, ang ibig sabihin, kahit na tayo ay ligtas na, kahit na tayo ay matuwid na sa mata ng Panginoon, makasalanan pa rin tayo. No? Ito sinasabi niya, no? Na ganun tayo hindi pa tayo perfect Kaya sabi niya rin dito, Luther wrote of verse 176, this verse is extremely emotional and full of tears. For truly, we are all thus going astray, so that we must pray to be visited, sought, and carried over by the most godly shepherd, the Lord Jesus Christ, who is God, blessed forever. Amen. So sinasabi niya dito na, oo, ito, malungkot ito, kumbaga kung nagtatapos ito, masyadong emotional, umiiyak pa rin yung psalmist dito, dahil ang pakiramdam niya, Lord, ang dami ko pa rin pagkukulang. No, siguro naiisip niya, nare-reflect niya, kaya siguro ang tagal-tagal pang sumagot ng Panginoon Diyos, dahil ang dami pang gustong ituro sa akin ng Panginoon Diyos, gusto pa niya akong baguhin. Pero, ang maganda rito, iniisip niya rin na ang Panginoon Diyos ang kanyang godly shepherd. Dito, si God ang sinasabi niya, Lord, hanapin mo ako. Ikaw ang shepherd ko, ako'y naliligaw na tupa, hanapin mo ako. Pero pagdating ng New Testament, meron ang humanap sa atin. Ang humanap sa atin ay si Jesus Christ. At ganun ang experience ng mga totoong mananampalataya. Matuwid sila, maayos sila, and yet, nararamdaman nila, conscious sila, pero hindi pa rin ako perfect. Naalala ko nga yung Luke 17 verse 10 habang pinag-prepare ko to, ay naalala ko yung passage ng Luke 17:10 nakalagay doon. Sabi ni Jesus Christ ito, so, when you have done all that you were commanded, nagawa mo na lahat ng pinag-uutos ng Panginoon, ano pa sasabihin mo? Say, we are unworthy servants. We have only done what was our duty. Parang sinasabi niya, hindi ko pa rin pwedeng ipagmalaki ito. Kung meron ako nagagawang kabutihan, it's only by the grace of God. Pero kahit na nagagawa ko na hindi pa rin ito yung perfect obedience sa Panginoon, may pagkukulang pa rin ako. Pero ang maganda rito, it is Jesus Christ who is our perfection. On our own, hindi tayo perfect. Pero ang tanging mangyayari lang dyan ay kakapitan natin the perfect one, Jesus Christ, who died for our sins, who gave us His perfect righteousness. Kaya pag tinitingnan tayo ng Panginoon Diyos, sa mata niya perfect tayo because of Jesus Christ. Pero apart from Christ, on our own, lagi tayong nagpo-fall short ng standard ng ating Panginoon Diyos. No? So ito ang maganda rito, na kung matagal na tayong nagpe-pray, tingin natin, Lord, sumusunod naman ako sa salita ninyo. Oo, bumabagsak ako, pero Lord, bakit wala pa rin? So huwag natin kakalimutan itong mga pinapakita rito, no? As we summarize ito. So, anong dapat natin gawin? Tayo bilang mga mananampalataya. Kapag ito ang ating experience, parang ang tagal-tagal na, hindi pa rin sumasagot ang Panginoon Diyos sa ating mga dalangin. So, una, ito dapat natin gawin. We are to pray for God's various mercies. Pray na sana tanggapin ng Panginoon Diyos ang ating dalangin. Pray for spiritual insight. Pray for supernatural deliverance. Pray na maging matuwid ang buhay natin. And pray for strength to persevere. Kita ninyo, no? Andyan yung halos kompleto lahat yan Hindi lamang yung prayer natin matanggap kung hindi, pati buong buhay natin ay magtuloy na matuwid sa mata ng Panginoon. So, yan yung various mercies that we are to pray for. Huwag lang tayong mag-focus dun sa isang particular na problema natin at nakapalibot na lang dito yung attention natin. Tingnan natin yung kabuang buhay natin hanggang sa matapos ang panahon natin dito sa mundong ito. Pangalawa, ang susunod na gagawin natin is we need to appeal to God on several grounds. Appeal tayo dun sa mga, sabihin natin, Lord, nagtatrust po ako sa inyong pangako. Lord, pag sinagot ninyo to, Panginoon, pupurihin ko po kayo. Kayo ay maluluwalhati. Panginoon, natutuwa ako sa inyong salita. Committed ako sa salita ninyo. Kaya Lord, dahil po dito, maawa kayo sa akin. No? Talagang sinasabi mo, Lord, sa inyo lang ako nagdedepende. Yan ang sinasabi mo Sa salita niyo lang, sa pangako niyo lang. And then finally, pagka, eto na, nagawa mo na lahat yun. Pero talagang feeling mo, parang kulang pa rin siguro talaga. No problem. Di aminin mo sa Panginoon, sabihin mo, Panginoon Diyos, I am not perfect. Ang dami ko pa rin pagkukulang. Ang dami ko pa rin kasalanan sa inyo, Panginoon. Please, have mercy upon me. Kaya, ang sasabihin mo sa Panginoon Diyos, Panginoon, ito na lang, Lord, I am both justified and I am a sinner. Oh, yes, Lord, thank you sa awa ninyo. I am already saved. I am already your child. Pero alam ko, Panginoon, dami kong pagkukulang, but only by your grace. I can only depend upon your grace, O God. And so, pagka yun na ang sasabihin natin sa Panginoon, then, ano pa magagawa natin? Wala na. We just leave everything to God and just wait for God to move in His time. So again, maaari pong may mga tao ngayon na nakikinig at yan ang inyong pakiramdam. You have been praying for a long time and it seems like parang hindi kumikilos ang Panginoon Diyos. Maybe it would be good, no? Kung talagang seryoso kayo at feeling niyo na parang talagang I need to spend time and to talk to the Lord. Why is this happening? I suggest go through Psalm 119. Mag-prayer and fasting kayo, daanan ninyo yun. And then try to go over itong mga bagay na nabanggit ko. I'm sure kung kasama ko kayo throughout this whole series ng Psalm 119, pag dinaanan ninyo yun, may mga maalala kayo. And then panghawakan ninyo yun because it's always connected to the Word of God. And don't be carried away too much by what you feel, but focus on the promises of the Lord and say, Lord, unless you build the house, I who labor in vain. Unless you move,
apart from you, really Lord, I can do nothing. Wala akong magagawa. Kaya, kakapit lamang po ako sa inyo. And we thank God, we have Jesus Christ, who is our Savior, who is our Deliverer, who died for us and who continues to intercede for us, and He will never leave us nor forsake us. And God is our Father. Tatay natin siya. He is not only our Master, tatay natin siya, at maawain ang ating tatay at napakabuti at napakabait ng Panginoon Diyos. Kaya pwede natin siyang lapitan sa ating mga concerns. So whatever you may be going through, don't feel hopeless. Always have hope. We have a God who loves us and cares for us. Tayo manalangin. Panginoon Diyos, marami pong salamat muli sa inyo pong kabutihan na natapos po namin itong series na ito ng Psalm 119. Sana Lord ay hindi lamang po pumasok sa isang tenga itong mga pag-aaral namin at labas sa kabila. Sana Panginoon ang turo ninyo ay mailagay sa aming mga puso. At sa oras na kakailanganin namin ang wisdom mula sa inyo, ipapaalala ninyo itong mga bagay na narinig namin sa aming pong pag-aaral. Panginoon, thank you na kayo po ang aming Ama sa Langit. Thank you na si Jesus Christ ang aming tagapagligtas, ang aming Master. Thank you, merong banal na spirito na siyang nag-enlighten sa amin. Thank you, merong salita ninyo na liwanag para sa aming daanang madilim. Salamat Panginoon. Napakaraming spiritual blessings na binigay niyo po sa amin. Napakaganda ng inyo pong salita. Bigyan niyo po kami ng ganong klaseng pagnanasa sa salita ninyo. Dahil ito lang po ang pag-asa namin, lalo na po sa mga time na to ng kadiliman, ng matinding problema, napapalibutan kami ng takot. Salamat Panginoon Diyos na kayo ay naririyan. Hindi lang sa langit na nakikinig sa aming dalangin, kayo ay nasa aming puso sa pamagitan ng inyong banal na spirito. Kaya pinupuri namin kayo, sinasamba o God. Sana'y maging malaking pagpapala itong mga natutunan namin sa lahat ng kasama naming nag-aaral nitong salita ninyo. Ito pong dalangin namin sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen. Sa Negros Occidental at Negros Oriental sa April 21 at 22, habang magsasagawa naman ng special vaccination days sa April 25 hanggang 27 sa Region 12. Ayon kay NVOC Chairperson at Health Undersecretary Mirna Kabutahe, ito'y bunsod na rin ng mababang bilang ng mga nabakunahan kontra COVID-19 sa mga nasabing lugar. Aniya sa ngayon ay tinitingnan pa ng NVOC ang pinal na plano para sa gagawing bakunahan sa bansa. Samantala, sinabi ni Kabutahe na nakatakda naman sa Mayo ang vaccination day sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM, Region 4B, Region 5 at iba pang lugar na may mababang bilang ng nabakunahan. Samantala, lokal na pamahalaan ng Baguio City muling nakatanggap ng karagdagang anti-COVID-19 vaccines. Mula Radyo Pilipinas Baguio, may ulat si Jong Munar. Radyo Pilipinas, nakatanggap kamakailan ng karagdagang anti-COVID-19 vaccines ang Baguio City mula sa kagawaran ng kalusugan. Ayon kay City Health Services Officer Dr. Juana Galpo, kanilang natanggap ang may 3,440 doses ng Sinovac at 120 Moderna vaccines. Ang karagdagang vaccine donation anya ay nagpapatibay sa COVID-19 vaccine supply ng syudad na umaabot na sa 107,647. Ang vaccine na stock sa kasalukuyan ng Baguio City ay kinabilangan ng 45,372 Pfizer vaccines para sa 12-year-old and above, 25,570 Pfizer para sa 5 to 11-year-old, 22,040 AstraZeneca, 8,415 Sinovac at 6,250 Moderna vaccines. Kaugnay nito, nakapamahagi din ng LGU Baguio ng 334 na hospital beds kung saan 125 beds ang ibinigay sa Department of Education Baguio at 100 naman sa Baguio General Hospital and Medical Center. Mula sa Baguio City, Jong Munar, Radyo Pilipinas. At Vice President Leni Robredo inendorso ng pamilya ni dating Pangulong Ramon Magsaysay, si Ray Ferrer sa ulat. Radyo Pilipinas. Ang kayang nga suporta sa kandidaturang ni Presidential Candidate BP Leni Robredo ang pamilya ni dating Pangulong Ramon Magsaysay. Sa inilabas na statement ng anak ng dating presidente na si dating Senador Ramon Jun Magsaysay Jr., sinasabing si Robredo na ang pinakamahusay na kandidato sa pagkapangulo na may kahalintulad na bitiin ng kanyang namayapang ama. Bilang isang public servant, si BP Leni ay nagpasimula ng mga programa tulad ng Angat Buhay Program na nagpaangat sa buhay ng mga nasa laylayan ng lipunan sa kabila ng limitadong paraan. Nanawagan din ang dating senador sa kapwa niya Sambaleños, Bataeños at lahat ng mamamayan na suportahan si Robredo. Inilabas ang pahayag ng mga Magsaysay ilang araw bago ang pagbisita ni Robredo sa Zambales at Bataan sa Abril 19. Ito si Ray Ferrer, Radyo Pilipinas. Yan ang pinakamainit na balita sa oras na ito. Efraim Ronquillo, Gaitos para sa Radyo Pilipinas. Now all that there is left for me
yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about, have your cloud, it be raining now. I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me, a slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 Cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take... Sa hangar kasi puno yung parking. So dito muna tayo sa labas. Hihintayin lang tayo ng chat kung nandyan na sila, saka tayo pumasok. So for now, bye-bye muna. Muna ako, gagawin lang ako.